Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikerong tumat, babayarong banal, Kristyano Manyakis, hindi umindot walang paintulot, ang pantas na talipandas, ang metalistang kupal, ang solterong tibak, ka Dennis Reyes. Magandang gabi o. Magandang gabi. So, ngayon, anong nangyari no isang araw? Mainit na balita. Abe, sumuko na si Bong Revilla. Tama at sabi nga nila, biro-biroan daw, ang kanta daw ng mga preso, babalik ka rin. Hindi, alam mo kasi talaga, sa totoo lang, si Bong tsaka si Jinggoy, talagang fans ni Gary Valenciano yan eh. Ang team song nga nila hindi na natuto. Pero itong lumabas na na kaso ni Bong Revilla na, mind you because he's a sitting senator, si Jinggoy, wala pa siyang arrest warrant, di ba? Wala pa. So, safe pa siya. Pero itong tawag nito, ito si palibasa, hindi na siya sitting senator, si Bong Revilla, panahon na para magbayad ng mga ninakaw mo. Kasi noon pa yan tinatawag na yun na magnanakaw. Noon pa. Even in the previous elections. Buti nga, awa ng Diyos, hindi siya nanalo nitong 2022. 2020, ano ba yung huling election? 5? Oo. 2025. No? Awa ng Diyos, hindi siya nanalo. Tapos na ang kanyang termino. Si Jinggoy nanalo pa eh. Bottom line is, itong mga to, no, itong di ba pinapasoli sa kanya, natatandaan niyo ba yun na pinapasoli sa kanya yung 125 million na allegedly ninakaw niya? Tama, allegedly ba o talagang na talaga na ninakaw niya? Malabo yung desisyon ng Sandigan Bayan doon eh. Paano naging malabo? Pinapasoli nga yung pera. Tamo, he was acquitted. Sinasabi ng Sandigan Bayan, wala siyang kasalanan. Kung walang kasalanan, bakit mo papasoli 125 papasoli pera, Ano ba yun? Hindi, bakit? So, kung kahit na ako si Bong Revilla, sabi, teka, kung sinasabi mong wala akong kasalanan, bakit kayo papasoli? Anong kailangan ko ibalik? Oo. Diba? Wala naman pala ako ninakaw, di ba ako ibabalik? Wala naman pala ako ninakaw eh. Diba? Tama siya ron. So, dapat mali ang Sandigan Bayan doon. Yung kung meron kang ipababalik, kailangan sintensyahan mo. Tama. Hindi po pwedeng i-acquit. Tama. Acquitted Kaya pero magbabalik. Ako nag-agree ako na na yung lumalabas talaga ngayon. Okay, akala natin natapos na pero mukhang bumabalik. Yung mga hoodlums in robes. Oo. Diba, nung bata tayo, yun ang tawag sa kanila nung mga panahon ni Marcos. Hoodlums in robes. Hoodlums in robes. Akala natin natapos na ngayon mukhang bumabalik eh. Yung sobrang daming desisyon na talagang wala sa batas eh. Alam mong mali eh. Wala sa batas. Teka muna. Mali. Teka muna. So, itong bago niyang kaso, flood control na to, di ba? Something about somewhere in Pandibulacan na siya ata insertion of some kind. According to the kwento, ganito. Yung project, siya ang proponent. Ibig sabihin, siya yung sa budget. Kasi ganito yan, ang naging patakaran ng DPWH, kasi alam naman nila na ang mga politiko, halimbawa, national, senador ako, merong mayor na tumulong magpanalo sa akin, nanalo ako sa kanya. Pumiling. Sen, paano naman yung kalsada ko, sira-sira? Baka pwede mong i-request sa DPWH ipagawa. Okay. Masama doon. So, gagawin niya, i-request siya sa DPWH. Wala naman magagawa DPWH, kailangan pagbigyan. So, nangyari, dahil para mapagbigyan lahat, bigyan natin ng budget. Allocables. Okay. The allocables itself is not a problem. It is not corruption itself.
Kaya sa totoo lang, baliwala yung hawak ni Leviste. Why? Because it is not proof of any wrongdoing. Wrongdoing comes during implementation. Paano? Alima, bata ko na yung district engineer. Okay? Babato ko ng project dyan. Oy, bata, alam mo na utang na loob mo sa akin yung pwesto mo, hindi ba? Pwesto mo. Yung 50,000 a month na sahod mo. Di alam mo na, yung Koreano. Ano ba't Koreano? Diba? Magkano Korean? Diba? Magkano ako dyan? Koreano. Tapos, Magkano Korean? May kausap akong kontraktor. Oy, yung kontraktor na to, bata ko to. Ipasok mo to. Bahala ka kung ano gagawin mo sa bidding, basta ito nanalo. Ay, sus, Mario. Okay? Okay. O kontraktor, utang mo sa akin yan. Oo. Diba? Hindi mo nakuha yan, hindi dahil sa akin. No? Huwag mo kakalimutan si Eddie. Sino Eddie? Diba? Eddie, magkano ko dyan? Diba? Eddie yung akin. Eddie yung akin. Diba? Oo nga naman, ano? Huh? Utang na loob lahat yan eh. That is where corruption comes in. It is when you control who gets the contract. See, it is not the allocable amount that is the problem. Because yung allocable amount, kumbaga, pinagbibigyan lang ng DPWH yan, binubunot lang, kumbaga sa okay? Then, syempre, tao lang, teka, kung si Kong kumikita, paano naman ako? Oo, paano naman ako? Paano naman diba? ako? Nakakalimutan na naman si Eddie. Si Eddie. Eddie ako. Eddie diba? ako naman. No? Oo. See, that is where corruption comes in. Okay. Yun ang pinakasimple. Pinakasimple. Okay, that's a Okay. simple explanation. Kasi it's outright. Okay. Multimedia, broadcast May media. ano yan, may TV prakisa station. yan. Okay. Ngayon, okay. There are certain industries na highly sensitive, like broadcast, communication, and energy. Energy. Yung tatlong yan, kailangan na ng congressional franchise. Franchise. Parang sa ABS-CBN, broadcasting. Hindi simpleng franchise, congressional franchise. Which means? Ibig sabihin, it is now the direct grant by the people through their direct representatives. Congress. Okay? Now, because of that, ibig sabihin, this is a privilege that is important. No, this is essential for nation building. Because of that, maraming restrictions yan. One, kailangan ng technical and financial capability. Siyempre, kung wala kang pera, ba't ka bibigyan ng prangkisa? Wala kang pera, wala kang technical capability, hindi ka pwedeng bigyan ng naman. prangkisa. Okay. Ang ginawa ni Leviste, ganito una muna, marami kasing level eh. It is not a flat out. Okay. Una, ginawa niya yung Solar Philippines. Solar para sa, ano ba yun? Solar Philippines. Solar Philippines, umbrella company, okay. Solar Philippines, yan yung holding company. Tapos, meron siyang mga individual, maliliit na companies like Solar Philippines Nueva Ecija. Parang, okay. Company, FPNEC. Yan yung binili ng MGen, ng Meralco Gen, ng Meralco Gen. Okay? Tapos, meron ding Solar para sa bayan. Solar para sa bayan, which sounds like an NGO. Okay. Ito ngayon ang mga problema kasi. Okay. Marami siyang ginawa na subsidiary companies na yun
ang nakakuha ng energy. Pero like any government contract, kailangan may financial and technical capabilities. Okay? Makes sense. Dito, unang kinalabit ni Boying Remulla. Nagkaroon ng allocables yung contract na yan. Amount. So, if you don't mind me asking, no? So basically, ano yung what they did Levistic? O nga. Dahil ang dami ron ay lion share, about 64 contracts, went to Leandro Leviste. Duterte crony. Yes. Tangina, alam mo, napakahirap makakuha kahit na isang kontrata man lang. And he got 64. And he got 64. In fact, maraming ang may grupo ng solar farm owners. I think there are 30 of them. Tinimanda nila yung DOE under CUSI. Hindi sila pinapapasok. Ano nangyari sa kaso na yun? I don't know. Nakabinbin pa rin. Tapos ito ang problem doon. All these people, yung nagrereklamo, they had proven capabilities. They have financial capabilities. In fact, nakatayo na ang mga solar farms nila. Gagamitin na lang. Na. Magbabato na lang ng kuryente. Magbabato na lang ng kuryente. Marami tayong maliliit na isla populated na walang kuryente, wala sa grid. To this day. A lot of them are running on generator. Okay? About 16,000 megawatts. Did he deliver? Of the 16,000 megawatts, Congress gave him a franchise for the 12,000 megawatts. Okay? He got a lion's share. Lion share na naman. Wala. Okay. Kung walang gagawin, bakit niya binili? Oo. Bakit niya kino-acquire itong mga kontratang to? Bakit niya in-acquire itong mga franchise na to? Oo. Diyan pumapasok ang graph. Okay? Kasi, alam ba ni Dahon yan? yes. Malamang, di ba? Anong alam ng bata? Ito ang sinabi ni mamaya pupunta tayo dyan. Yung sinabi ni Boying, tama si Boying doon. Nauuso kasi is flipping. Okay. Kunin ko yung kontrata dahil malakas ako. Oo. Dahil may connection ako. Dahil ibibigay naman sa akin. Ibibigay sa akin. Ikaw, na walang connection, kahit meron kang technical and financial capabilities, hindi mo makukuha. Bebenta ko sa'yo. Tangina. Para scalper ng ticket no? Yes. Okay. Bibiling ko sa regular price, bibenta ko sa'yo ng triple. Well, hindi naman triple. Well, depende. Pero yan ang flipping. Para scalper. Kukunin ko, bebenta ko siya. Dati, hindi naman ganun kalalayan. Kasi usually yan, kukuha ka lang pa isa-isang kontrata. Isa, dalawa. Ito, 64 Tapos, tsaka mo gagawing pera. Diba? Okay na yun. Puta, yung isa, dalawang kontrata, kikita ka ng isang billion dun . Pag finlip mo, kikita ka na. Di ba? Kontrata lang naman yan . Ano ba sa akin? Hindi na nga 1 billion. Ano ba naman yung 100 million na lang? Tumubo ka ng 50 million each contract. Sama pa ba yun? Not enough siguro for their kind. Okay? At yun, hindi ka halata. Oo, pa isa-isa, pa dala-dalawa. Ito, diba, 64 Pero ito,
kinopong nila na kinopong yung kontratang binibigay ng DOE. Oh. Okay? Tapos, wala silang capability pala Oo. para ito, other than that one in Batangas, na pinagmamalaki niya, puta ilang megawatts lang yun. Ilan nga lang ba yun? Awan ko. Definitely not enough to fulfill his contract. Tsaka late nun. Okay? Another way to make money out of it is, kunwari, may kontrata ka tapos mamimili ka ng lupa. Land banking. Okay. Then i-promote mo na magkakaroon ng solar doon, the price of that land would jump. And then you sell it. Then you sell it. Okay. Ang mali kasi doon is the use of influence. And it is really a unscrupulous business practice. Just to be clear, no? Business practice yan eh. Just to be clear. So, Leviste took all 64 contracts and then sold it. Tama? No! How stupid can you get? Isa lang ang naibenta niya. Ha? Isa lang. Oo, yun lang sa Meralco. Anong gagawin niya doon sa iba? What about the 63 contracts? Anong gagawin niya doon? Hindi. Hindi lang 64 ang kinancel. Kinancel. Ng DOE. Ano, pinagkapirahan lang niya yun? Hindi pa nga niya nagawang pera kung di ba namang gago. So much for being the financial Naunahan biscuit. siyang i-cancel ng DOE bago niya ginawang pera. Bago niya nagawang pera. Bakit kasi nagtagal ng ganun sa kanya? Hindi niya pa agad... Precisely because okay, they were hoarding onto it too long. Oo. Ganun pala. Kung dapat yun, kung flip mo rin pala, puta, wag ka na Binenta mo na ng maaga. Binenta mo na agad. Oo, pera na. Hindi ka pa nasilip. Swapang talaga, nasilip. Okay? Nasilip. Dito ngayon, papasok yung solar para sa bayan, di ba? This is another thing. Okay? Nung ini-interview siya, ang sabi niya, yung solar para sa bayan is a defunct company. Defunct. It has not been operating since 2021. 2 years after that congressional franchise was granted. Oo. One. Once you're granted the congressional franchise, you cannot fold up. Oo. Kasi kailangan na magpaalam. Hindi. Kahit na magpaalam ka, Hindi pwedeng magsara ang hindi na tindahan. pwede magsara. Kasi ginrant sa'yo yan. Oo. Gagamitin ng taong bayan yan eh. So, kailangan, hindi po pwedeng sabihin dahil nalulugi ka, sasara mo na. Tangina, kasalanan mo yan. Hiningi mo sa amin yan. Tapos hindi mo pala kayang pagganahin. Panindigan mo, patakbuhin mo. In fact, that's the reason kung bakit nauuso sa state sa mga bailout. Dito wala namang ganun eh. You don't bail out Kasi private yung mga enterprise. bailout, usually, ang binibailout mo, yung merong franchise. Kasi para papakinabangan pa. Oo, Kaya lang, puta, hindi magsara. Na-cancel na kasi yung prangkisa niya. Tama ba? Intindi ko? No. Okay? The franchise has not been canceled. Only the contracts. No, nagkahiwalay yung kontrata. Yung contract kasi, DOE contracts yan. Okay. At yung para sa Solar Philippines. Oo. Hindi yan solar para sa bayan. Sandali lang. Yung Solar Philippines, ba binenta niya na yung kumpanya na yun? No. Ang binenta niya is SPNEC. Ano yun? Solar Philippines Nueva Ecija Corporation, which became Solar Philippines New Energy Ibang kumpanya yun. Subsidiary yun. Subsidiary. Oo. Ang mother company is Solar Pilipinas, Solar Philippines. Tapos marami siyang subsidiary.
SPNet, one of them is SPNet, one of them is yung Solar para sa Bayan. Tapos yung mga iba-ibang lugar. Kasi each of those contracts, 64 contracts, ako tingin ko, is for different areas. And each of those areas has one corporation. And so what is now the state of the franchise and the contracts? Okay. The contract has been canceled and he was assessed with 24 billion penalties. Yes, Ang sinasabi niya, sinampal siya ng penalty, ang sinasabi niya, hindi niya natanggap yung notices. Not valid. Bakit? Kasi yung notices pinadadala sa registered office niya. Oo. Now, it is his fault kung bakit hindi niya nakukuha yun. Oo. Stupid naman yan. Ang gagaslight pa Okay. ng tao. Second, okay. Ngayon, yung franchise niya, okay, because it is a congressional grant, it is live until Congress itself rescinds it. Since it has not been taken up by Congress, then that franchise is still alive. One, paano yung company that holds the franchise? Oo. Ang sabi niya, defunct. Sorry boy, you cannot just close a company. Oo, kasi kailangan nung patakbuhin. All you Kasi, can say really is that it is not operating at the moment. Why? Because ni-register mo yan sa SEC. Pag naka-register yan sa SEC, ang juridical life niyan is 50 years. So, ibig sabihin, for 50 years, that company is alive until you file with the SEC that you are closing it down. which he has not done. Okay? So, ibig sabihin, that company is still alive. And that company still holds that congressional franchise. Yeah. And because there is no movement, Congress can now rescind that franchise and impose penalties. They have imposed yung penalties. Are they going to rescind the franchise? Different penalties. Why? Because remember, ang congressional grant ng franchise is a privilege that he failed to exercise. Yeah, he did. So in fact, pwede siyang i-declare pwede siyang i-demanda ng Congress. Pwede siyang ito pa ang ano niya, ang mabigat doon, okay? When he got elected as a member of Congress, dapat he does not own a company that is a government contractor or a government franchise owner. That's para conflict of interest. Yes. And he is both. He is an holder of a congressional franchise under Solar para sa Bayan, which he is also an owner. Tapos, he is also a contractor, a government contractor dun sa Solar Pilipinas para dun sa 64 contracts ng energy. Okay? Yun ang graft. Massive graft. So in fact, each of those contracts is one count of graft. Yung congressional franchise, one count of graft. Ang dami nun. Yung pagsasara niya without informing SEC and Congress, Another count. that is another form of graft. And so, ano ang pwedeng mangyari sa kanya? Kulong. Naano na siya, di ba? Matanda na siya pag lumabas siya. Nag-file na siya ng ano, di ba? Nasampal na siya ng 24 billion in fines and penalties, di ba? So, yun ba? Ito tanong Yun, naman.
i-attach mo sa properties niya yun. Oh. Okay? So, i-attach mo yun sa binayad sa kanya ng ng MGen, ng Meralco. Oh. Tapos, saka hanapin lahat yun, saan napunta yung pera. Kaya nga ito, tama si Boying dito. Hindi solo ni Leandro yan. Syempre. Because one, hindi totoong he's a boy genius. No, he's not. He does not know what he's doing. He does not know what he's talking about. He actually, Hindi niya kabisado he's kung a ano college yung dropout. negosyong Ano pinasok naging niya. genius yan? Hindi niya kabisado. Wag na yung college dropout eh. The fact na hindi niya kabisado yung mga pinasok niya. Oo. So, Hindi niya alam yung corporate structure nila. teka muna. So, dediretsuhin kita ng tanong. Sasabit ba yung nanay niya? Yes. May laban ba ang gobyerno laban sa mukha bang they should start having sleepless nights by this time? They are. May magagawa ba Pansinin presidente mo, pag hindi na siya? nagsasalita si Loren. Oh, ano yan eh. Medyo grandstanding yan eh. Daldal yan eh. So, Yan yung habang sinasabing So, Yan yung abangan sinasabing, natin. pansinin mo, sabi sa'yo noon lahat ng bumoto para hindi i-impeach si Sara tatamaan. Tatama. Lahat ng kampi sa Duterte sa pool. And that is also for me, that is yun din ang danger sa Congress. Ang balita is before Christmas, GMA already had 130 votes. I heard about that. What is that story about? 130 votes for what? Speakership. Ang magic number is 158. So, malapit na niya makuha yung kunti na lang. Yes. Kaya malaking sa akin for me, malaking miscalculation yung pinababa si Martin Romualdez. Kaya tamo hanggang ngayon nilupakan si Martin, yung katulad na lang siya sa Blue Ribbon Committee, yung dalawang witness na babae. Oo. Yung sa bahay. Na sinasabi nilang konektado si Martin kay Curly Discaya. Oo. One, kung totoo man, assuming arguendo, totoo na si Curly Discaya ang contractor nun. Walang probative value yung sinabi nila. Na sinabi sa kanila na ang bagong may-ari ng bahay si Martin Romualdez. One, Wala naman silang proof. wala silang personal knowledge. Oo. Sabi lang eh. Di ba? Mali mo ba putang ina kung ginagago kayo ni Discaya? Diskaya, oh. Nanggagago na si Diskaya ngayon pa lang eh. Di ba? So, pag naging speaker si GMA, what can happen? Kakampi ni Sara yan. Kakampi nga din. Pero doon naniniwala ang kakampi ni Sara eh. I think ang kakampi ni GMA is GMA. Yeah. So, I don't see... Sa totoo lang, ewan ko lang, tell me if I'm wrong, baka perception ko lang to. Tingin ko sa mga Duterte, spent force na eh. Well, ako din, tingin ko spent force. Kasi sa akin ang mas delikado hindi si Sara, si Bongo. Sino? Si Bongo. Oo. Yun ang nasa kanya lahat ng pera eh. And it's unusually quiet the past few months. Kasi sasabit din siya eh. Hindi siya nagsalita ng Merry Christmas, Happy New Year. Wala siyang ganon. Every year yan. Dati meron, di ba? Hari ng malasakit. Wala. Kasi Himik. naglalaylo siya eh. Silang dalawa ni Bato. Alam niya, siya yung pag nagkaipitan, siya yung ituturo ng Diskaya. Malamang. Kaya naman dinidisdik ang Diskaya eh, para kumanta na eh. Yun ang missing link eh. Para mo masabing si Bongo talaga eh, kailangan ituro na ang partner ng Diskaya, si LTG. Oo. Kailangan talaga Yun yung dahilan kung bakit sinasabi ni Curly na parang sila pa ninanakawan. Pero alam mo, Kasi, nagakyat sila eh. Ay. Magkano lang ang natira sa kanila? Nagkataon, ngayong singilan, sa kanila sinisingilat, nagakyat sila. nagakyat sila. Diba? Alam mo, ang chismis,
hanggang Pebrero na lang daw ICI. Kasi walang one thing, walang gustong umupo. Walang gusto mo po. Tatakot sila, tinatakot sila eh. Hindi nila binigyan ng security. Tapos wala rin ngipin. Wala rin ngipin. Nandun pa rin naman sa ano yan eh. Nandun pa rin naman sa ombudsman yan eh. Yung trabaho niyan. Oo. Bungal eh. Walang magagawa eh. Hindi. Because they are not the ako kahit na nung from the start it was optics. Siyempre. Obvious ba? Okay. Masabi Pero lang na meron ikukulong. For me it's not a very good idea. They had to show that they were trying to do something. Palakasin mo na lang sana yung PCGG. Palakasin na talaga lang. PCGG pa. Kasi yun naman talaga ang mandate ng PCGG eh. Supposedly, kaya lang binungal na nga din nila yung PCGG for their own benefit eh. Di pa, puta, bigyan mo ng pangil. Well, ako abangan ko kung kailan makukulong si kailan, ano na mangyayari kay Lebiste at kung ano na mangyayari kay Mama. Naabangan ko yun talaga. Siyempre, patapos na term nila. Patapos na, oo. Pwede, wala nang tawag doon, immunity. Pwede nang bakbakan. Actually, kahit yun eh. Wala silang immunity eh. Remember, ang immunity only covers crimes punishable by 6 years. Or less. Anyway, kaya, mahaba na to. May 1 oras na tayo. Sige. We will try to shorten. Maraming salamat to sa panonood. Basta ko kayo ng balita para makita nyo kung ano na mga susunod na pangyayari. Etong si Lebiste na to, he needs to answer for his sins. Sa totoo lang. Pero puta, init na init ako talaga doon sa sinabi ni Curly eh. Para akong ninakawan. Ewan ko ako tama ito eh. Puta, parang si Pinoy eh. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Sanay. Pero alam mo, sa isang banda, dapat ma-gets mo kung bakit yun ang sinabi niya. Gets naman ng tao. Kaya lang, syempre. Parang sa akin mo lahat sinisi eh. Nag-akyat lang naman ako. Di ba? Inakyat niya lahat yun eh. Problema niya, puta, ayaw niyang aminin kanino niya inakyat. Yun. Ayaw mong aminin, puta, ibig sabihin sa'yo lahat tingin ko baka natatakot siya, baka bababarili ng mga anak nun, kaya mabigat ang hawak sa kanila. At this point in time, kung pera lang, tingin ko hindi na pera problema nila. Buhay na nila siguro. Buhay na nila siguro problema nila. Kaya silang papatay nun. Totoo yan. Nakakulong yung mag-asawa eh. Naka-detain somewhere yung mag-asawa, di ba? And the children are on their own. Somewhere. Kahit anong sabihin nun, di ba? Ako yung gobyerno, mabait nga sa kanila. Ako yung gobyerno, pinasok ko sa bayampunan yung mga anak niyan. Lahat yung mga menor de edad, pagbibiyak-biyakin ko. Lalagay ko sa bayampunan, kundi magkakantayan. Poster care hindi din mga anak. magkakantayan. Parang si lang yun eh, parang si Sulaika. Pinulong. Nagdadali na sa women's correctional nagwawala si Sarah, no? Hindi nagwawala. Booking na booking sila dun eh. Well, anyway, ayan, maraming salamat to sa panonood, At ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. Eto na naman ang solterong tibak, Dennis Reyes, papaalam, mabalos. Thank you.